Hindi maaari. Ito ay planadong stage video. Sa loob lamang ng isang oras matapos ipalabas, nag-trend sa buong mundo ang video na ito sa social media at umakyat sa isa trending topic tungkol sa Pilipinas. Ang video na 13 minuto lang, na kinunan ng si master producer sa Maynila, ay mabilis na kumalat at bumaligtad sa pananaw ng buong mundo. Hindi ito possible. Gawa-gawa lang iyan. Isang fairy tale. Mga sikat na global news organizations gaya ng CNN, LIA, NAI, Japan, at Le Monde, France, ay nagpadala ng mga teams para personal na kumpirmahin ang katotohanan. At sa Manila Baywalk galing sa Tamsui River, lahat ay totoo. Ang mayor ng London ay nagpatawag ng emergency press conference. Ang Paris ay naglunsad ng Seine River Project. Ang mayor ng New York ay agad na lumipad patungong Maynila. Ano ang nangyari sa Manila Baywalk? Bakit ang buong mundo ay nakatuon sa maliit na baybayin na ito? Ako si Olivia Gumbalen galing sa Olivia Guambalen. Nagtatrabaho ako bilang crime documentary producer sa YESI sa loob ng 15 taon. Kabanata 1, ang lihim ng syudad at ang pag-aalala. Ako ay pumasok sa puso ng Sinaloa Cartel sa Mexico, nag-interview ng drug traffickers, nagsalaysay ng gun battles sa favelas ng Rio de Janeiro, Brazil, sinundan ang mga serial murders sa Johannesburg, South Africa, at itinatala hanggang war sa Tegucigalpa, Honduras. Kahit saan ako pumunta, laging may bodyguards na kasama ko. Hindi ako makalakad ng walang bulletproof vest. Kahit tingnan ko lang sa labas ng bintana ng hotel, puno ito ng panganib. Sa loob ng 15 taon na paglalakbay sa ganoong mga syudad, may isang belief ang nakatanim sa aking puso, ang kalikasan ng tao ay barbaric, at habang lumalaki ang syudad, lalo itong nagiging mapanganib. Ngunit, noong nakaraang tagsibol, isang interesting topic ang lumabas sa editorial meeting ng NYSE. Ilantad natin ang katotohanan ng mga safe Asian cities, sabi ng editor-in-chief, si Robert. Olivia, ikaw ang pinakaangkop na tao. Patunayan mo kung ang Singapore at Maynila galing sa Singapore and Taipei ay tunay na ligtas o puro false peace lang nagawa ng mahigpit na surveillance. Kalmado akong sumagot, natural, iyon ang huli. Kung saan-saan ka maglagay ng sisiye at bantayan ang mga mamamayan, lahat ay kayang magkunwari na ligtas. Ang dahilan kung bakit ko pinili ang Maynila galing sa Taipei bilang unang shooting location ay dahil sa isang video na nakita ko online. Sa isang lugar na tinatawag na Manila Baywalk galing sa Tamsui River, alas -2 ng madaling araw, isang batang babae ang mag-isang nagjo-jogging. May earphones siya, hawak ang phone niya, at walang sense of alert. Ang comment sa video ay magkakapareho, hindi ka panipaniwala. Paano nangyari yan? Sigurado akong planado iyan. Isang lubos na controlled area yan. Maaaring ito ay tulad ng Pyongyang, gawa-gawa lang para ipakita sa mga dayuhan. Ang cameraman ko ay si Rafael Debach galing sa Rafael Debach, isang senior photographer mula sa Orlando na sinundan ang Eastern European Mafia sa loob ng mahigit 10 taon. Rafael, narinig mo na ba ang Manila Baywalk? Iyon ang sinasabing ligtas kahit sa gabi. Impossible. Napakatawa. Kahit sa mga syudad na may ganoong promotion, ninanakawan ang mga turista. Nagbibiro kami habang nag-aayos ng equipment. Sa tingin mo, ilang CG mayroon doon? 2,000. 2,000 easy. Sigurado akong may pulis kada isa 0 metro. Ang mga mukha ng mamamayan ay tiyak na kasing tense ng mga taga North Korea. Kabanata 2, ang lihim na pag-ugali ng Maynila. Isang araw noong Hunyo, dumating kami sa NA galing sa Taoyuan International Airport. Pagkatapos ng immigration, ang unang weird thing ay nangyari. Lumapit sa amin ang airport staff at nagsalita sa matatas na English, galing po kayo sa YES. Kailangan po ba namin ng coordination para sa shooting? Hindi na po, salamat. Kaya na po namin. Okay po. Kung pupunta po kayo sa Manila Baywalk, mas maganda po sa gabi. Mas maganda ang tanawin at mas maraming tao, masigla po. Nagkatinginan kami ni Rafael. Sa gabi? Sabi niya mas maraming tao. Sa mapanganib na syudad, kabaligtaran ang advice na ibinibigay. Ligtas ba dyan? Tanong ko. Naguluhan ang staff. Ligtas po. Siyempre po. Manila Baywalk po iyan. Ang pangungusap na siyempre ligtas ay kakaiba.
Parang nagtanong ako ng bizarre na bagay. Sumakay kami ng taxi mula airport patungo hotel. Ang driver ay mukhang nasa 6 na pula. Nang makita niya kaming nagdadala ng camera equipment, nagtatanong siya, "Nandito po kayo para sa program? Saan po kayo magsushoot?" "Manila Baywalk." "Magsushoot po kami ng night scene." Ngumiti ang taxi driver sa rearview mirror. Ay, kung gabi, napakadami ng tao, mahirap mag-shoot. Lalo na kapag Biyernes, parang fiesta. Fiesta sa gabi. Opo, may street performers, may night market, at maraming nagjo-jogging sa madaling araw. Sikat ang midnight jogging ngayon. Nagsalita si Rafael sa Polish galing sa Polish. Nahulaan ko na baka baliw di o imposible ang sinabi niya. Pagdating sa hotel, nag-check-in kami. Ang receptionist ay nagsabi rin ng ganito, "Kung pupunta po kayo sa Manila Baywalk, subukan nyo sa 5:05 ng umaga. Napakaganda ng sunrise. Marami ring nagjo-jogging." Dito, nagsimula akong malito. Lahat ay nagre-rekomenda na pumunta kami sa gabi at madaling araw sa Manila Baywalk. Sa loob ng 15 taon na pagre-report, hindi ko kailanman naranasan ang ganito. Sa Rio, sasabihin nila, huwag kang lalabas pagdilim. Sa Johannesburg, huwag kang aalis sa hotel. Sa Sinaloa, ang mag-isang pagkilos ay kamatayan. Nang gabing iyon, nagplano kami ni Rafael sa room. Sige, mag-imbestiga muna tayo ngayong gabi. Parang tourist lang, walang dadalhin na equipment. Tama. Kailangan nating makita sa sarili nating mata kung gaano ito kamapanganib. Kabanata 3, ang pagtuklas ng tiwala. 11:11 ng gabi, umalis kami sa hotel. Mababa sa 10 minutong taxi ride galing sa 10 minutes ride, pero puno pa rin ang tao ang kalye. Karamihan sa mga tindahan ay bukas pa rin. Iba ito sa London o Paris. Nang dumating kami sa entrance ng Baywalk, wala akong masabi. 11:11 na, pero masigla pa rin ang atmosphere, parang carnival. Ngunit iyon ay simula pa lang. Ang tunay na shock ay nagsimula nang maglakad kami sa Baywalk. Nagsimula kami maglakad noong 11:15. Ang una naming nakita ay isang mag-asawang bata na nagtutulak ng stroller. Tulog ang anak nila at nakaupo sila, umiinom ng kape at nagkukwentuhan. Rafael, tingnan mo. 11:11 na, naglalakad pa sila kasama ang sanggol. Sa London, isasumbong na sila sa child abuse. Sa ilang hakbang, mas nakakagulat ang eksena. Puno ng tao ang benches. Karamihan ay nag-iisa. May nagbabasa, may gumagawa sa laptop o tahimik na nakatingin sa dagat. Ang mas nakakabigla ay ang personal belongings nila. Ang handbags ay nakakalat lang sa tabi nila. Ang ilan ay iniwan pa ang laptop sa bench para pumunta sa restroom. Uy, tingnan mo. Iniwan lang niya ang laptop dyan. Mahina akong sumigaw sa gulat. Pero walang pumansin. Pagkatapos ng 5 minuto, bumalik ang may-ari at nandoon pa rin ang laptop, walang galos. Nagpatuloy kami maglakad. Dumaan kami sa ilalim ng isang tulay. Madilim doon, mukhang nakakatakot, pero 2 batang babae ang nakaupo doon, kumakain ng fishballs at kwek-kwek galing sa fried chicken. Excuse me, inistorbo ko sila sa Ingles. Ligtas ba rito sa ganitong oras? Tumawa ang isa. Saan po kayo nag-iisip na nandito tayo? Manila Baywalk po ito. Ang pinakaligtas na lugar sa buong Maynila. Ang pinakaligtas? Opo, daming tao at parang nagbabantayan ang lahat. Ngayon lang ako nawalan ng pitaka, pero hinabol ako ng isang matanda para ibalik sa akin. Mukhang nanghihinayang si Rafael na hindi niya dinala ang kamera. Lampas na ng hating gabi, patuloy pa rin ang pagdami ng tao. Ang mas nakakagulat ay nakita namin ang mga babae na mag-isang nagjo-jogging. May earphones sila, naka-tight clothes, at walang sense of alert. Nagdesisyon akong kausapin ang isa sa kanila. Excuse me, hindi po ba kayo natatakot na mag-isa sa ganitong oras? Tiningnan niya ako sa gulat. Natatakot? Bakit po ako matatakot? Dahil gabi na at mag-isa po kayo. Ah, dayuhan po kayo, hindi ba? Mas masarap mag-jogging sa madaling araw dito. Malamig ang panahon at marami ring tao. Wala pa akong naranasan na panganib. Ngumiti siya sa akin at tumakbo papalayo.
1 ng madaling araw. Pumasok kami sa convenience store. Sa harap ng store, may kakaibang eksena, isang unattended na snack stall galing sa snack stall na may price list at isang money box. Totoo ba ito? Hindi makapaniwala si Rafael. Tinanong namin ang staff. Kinakalkula po ng mga tao ang sarili nilang bayad at inilalagay sa box. Kung kulang ang change, binabayaran nila sa susunod nilang pagpunta. Walang po bang nagnanakaw? Nagnanakaw? 1 taon na po akong nagtrabaho dito, wala pa akong nakita. 2 ng madaling araw. Masigla pa rin ang baywalk. May mga office workers na nakaupo sa benches, kumakain ng instant mami galing sa instant noodles. May mga delivery riders na nakamotor na dumadaan. May mga elderly couples na magkahawak kamay na naglalakad. Ang pinaka na-impresyon sa akin ay wala kaming nakitang pulis. Sa loob ng 15 taon, ang bawat safe city na pinuntahan ko ay pinananatili ng lakas ng pulis. Pero iba dito. 3 ng madaling araw. Bumalik kami sa hotel. Sabi ni Rafael, Olivia, ano ang nakita natin? Hindi ko rin alam. Pero bukas, kailangan nating dalhin ang kamera at i-shoot ang lahat. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang belief ko na ginawa ko sa loob ng 15 taon ay umuga. Kung mabait ang kalikasan ng tao, kung kaya nating magtiwala sa isa't isa, ang malaking syudad ay maaari ring maging ligtas. Kabanata 4, ang Ultimate Experiment. Kinabukasan, nagdesisyon akong simulan ang full shooting. Nakita ko ang mas nakakagulat na eksena kaysa sa nakaraang gabi. 4:30 ng madaling araw, bumalik kami ni Rafael sa baywalk, dala ang buong equipment. Sigurado ka bang may lalabas sa 5:05 ng umaga? Nag-alinlangan si Rafael. Nang dumating kami, nagulat ulit kami. 5:05 pa lang, pero 12 ng tao na ang nagjo-jogging. Karamihan ay babae, mula 20 na hanggang 6 na pula. Ang ilan ay mag-isa, ang iba ay magkasama. Nag-interview ako ng isang babae na mukhang nasa 50. Araw-araw po kayong nagjo-jogging sa ganitong oras. Anak. 3 taon na. Sa tag-init, 4:30. Sa taglamig, 5:30. Hindi po ba kayo nag-aalala na mag-isa kayo? Mukha siyang naguguluhan. Nag-aalala? Bakit po ako mag-aalala? Manila Baywalk po ito. Mas ligtas pa sa eskinita namin. Laging maraming tao. 5:05 pa lang. Tingnan niyo po doon, lahat ay nag-exercise. Taliwas, nagbabantayan pa kami sa isa't isa. Ang pangungusap na yon ang Kay, nagbabantayan pa kami sa isa't isa. Habang nagsushoot si Rafael, tiningnan ko ang paligid. May kakaiba talaga. Ang mga tao ay mukhang hindi nagmamadali, pero sabay-sabay silang parang may eye contact at nagbabantayan. Isang batang babae ang yumuko para itali ang sapatos, at nahulog ang earphone niya. Pinulot ng lalaking dumaan at iniabot sa kanya. Inilagay ng isang babae ang kanyang water bottle sa bench at nag-exercise. Walang pumindot sa bottle niya. 6:06 ng umaga. Mas nakakagulat ang eksena. Maraming grupo ang nagsimulang mag-exercise sa iba't ibang sulok ng baywalk. May tai chi, aerobics, yoga. Pero walang teacher, walang membership fee. Natural lang silang nagsasama-sama para mag-exercise. May isang lalaki na nasa edad 70 sa grupo ng tai chi. Kumaway siya sa akin. Hindi po ako marunong, umiling ako. Okay lang. Gayahin mo lang, sabi ng isang babae sa Ingles. Sa huli, sumunod ako. Pumalakpak ang lahat. Sabi ni Rafael, sa loob ng 15 taon, ngayon lang kita nakitang ngumiti ng ganito. Kabanata 5, ang leksyon ng mga kapwa-tao. Nang rush hour, nagbago ang mukha ng baywalk. Ang mga office workers na nakasuit ay naglalakad ng hindi nagmamadali, may hawak na kape. Halos walang mukhang nagmamadali. Ang lahat ay tila nag-enjoy sa atmosphere dito. Nagtanong ako sa isang lalaki na mukhang bank employee. Araw-araw po kayong naglalakad sa baywalk papuntang trabaho. Bumababa ako ng isang station ng maaga para maglakad dito. Ito ang simula ng magandang araw. Dahil ligtas po ba? Ligtas ay bahagi lang.
Pero ang makita ang daming tao ay nagbibigay ng sigla. 3:00 ng hapon. Ang oras ng pag-uwi sa eskwela. Nagbago ulit ang baywalk. May mga high school students na nakaupo doon. Walang naninigarilyo. Nagkukwentuhan sila, kumakain ng snacks galing sa snacks na binili sa convenience store. Kinausap ko ang isang grupo ng mga batang babae. Madalas po ba kayong pumupunta dito pagkatapos ng eskwela? Halos araw-araw po. Maganda pong makipag-usap sa mga kaibigan. Hindi po nag-aalala ang mga magulang nyo. Bakit po sila mag-aalala? Manila Baywalk po ito. Sabi pa ng nanay ko, dito rin siya naglaro noong bata pa siya. Nang end of shift, 5:00 ng hapon, napakasigla ng baywalk. Ang mga office workers ay nakaupo sa benches, may hawak na beer at barbecue galing sa beer and roasted chicken. May live music sa iba't ibang lugar. Natural lang na nagtitipon ang mga tao. Isang musician ang naggigitara at umaawit. Bigla, inilagay ng isang audience ang kanyang pitaka sa bench at tumayo para sumayaw. Bumalik siya pagkatapos ng 1-0 minuto. Ang pitaka niya ay nandoon pa rin, walang dalos. 9:00 ng gabi. Dumami ang mga pamilya. May mga lolo at lola na kasama ang mga apo, mag-asawa na nagtutulak ng stroller, at mga naglalakad ng aso. Isang lolo ang nagpalaro ng tubig sa apo. Hindi sinasadyang natalsikan ang dumaan. Sorry po, mabilis na nagsorry ang lolo. Pero tumawa ang batang natalsikan at nagsabi, okay lang, malamig. Habang gumagabi, mukhang mas nagiging ligtas ang baywalk. Ang mga tao ay nagbabantayan sa isa't isa. Kung may lasing, tahimik na naglalayo ang mga tao. Kung may nag-iisang nakaupo, maingat silang nag-iwan ng distansya. Nagdesisyon akong gumawa ng huling experiment. Iniwan ko ang sarili kong pitaka sa bench at naglakad ng 100 metro palayo. Tinitigan ko ito ng palihim. Pagkatapos ng 30 minuto, 12 ng tao ang dumaan, pero walang pumindot sa pitaka. Sa halip, may isang tita ang dumaan, nakita ang pitaka, lumingon sa paligid, at itinulak ang pitaka sa mas loob ng bench, baka daw mahulog. Nang bumalik ako para kunin ang pitaka, sumigaw sa akin ang tita mula sa malayo, "Miss, ingat sa pitaka mo. Kahit ligtas dito, kailangan mo ring mag-ingat." Nang sandaling iyon, naintindihan ko, ang mga tao dito ay tinitingnan ang isa't isa bilang pamilya. Kabanata 6, ang lihim ng baywalk, patuloy. Nang sandaling iyon, may isang turista ang lumapit at nagbahagi ng mas nakakagulat na kwento. Siya si Jackson galing sa Jackson, isang Australian YouTuber at photographer. Ikaw ba ang producer ng Yeez? Kino-cover ko ang baywalk sa loob ng 3 araw. May nakita akong nakakagulat na bagay. Ano yon? Ipakikita ko sayo. Binuksan niya ang camera screen at ipinakita ang time-lapse video ng baywalk sa loob ng 24 na oras na nakakompress sa 3 minuto. Tingnan mo. Mula 4:00 ng madaling araw hanggang 4:00 ng umaga ng susunod na araw, walang oras na walang tao. Totoo yan. Kahit sa pinakatahimik na 3:00 hanggang 4 ng madaling araw, laging may 20 tao o higit pa. Sa Paris, wala ng tao pagkatapos ng 2:00 ng madaling araw. Yun din ang pinakadelikado, paliwanag ni Jackson. Ang mas kakaiba ay ang mga tao rito ay laging nag-o-observe sa isa't isa. Hindi sila nakatitig pero nagbabantayan sila. Sa susunod na araw, sinubukan namin ang isa pang experiment. 1:10 ng umaga, nagkunwari kami ni Rafael na nag-aaway ng malakas sa Riverside Walk. Nagsigawan kami sa Ingles, kunwari galit. Sa wala pang 3 minuto, pinagmasdan kami ng mga tao. Kailangan po ba ng tulong? Tanong ng isang lalaki sa Ingles. Anong nangyayari? Nag-aalala ring lumapit ang isang batang babae. Ang mas extreme ay may isang tita ang bumili ng tubig sa convenience store para sa amin. Nang sabihin namin na shooting lang iyon, dahan-dahang umalis ang mga tao, pero may mga nakatingin pa rin. 2:02 ng hapon, nagkunwari akong nag-iisa at umiiyak sa bench. Sa wala pang 5 minuto, 3 tao ang lumapit sa akin. Hindi sila direktang nakipag-usap, umupo lang sila sa malapit, parang tahimik na nagbabantay. May isang bata ang may sinabi sa nanay niya, lumapit sa akin, at nag-abot ng lollipop.
Ate, para sa'yo. Ang luha na tumulo noon ay hindi na acting. Alas negatibo, 6 ng hapon. Naglakad kami pababa mula sa itaas ng Baywalk hanggang sa ibaba. Ang bawat section ay iba-iba ang vibe, pero pareho ang isang bagay, ang omnipresent na sense of security. Ang pinaka na-impresyon sa akin ay isang area na puno ng mga lumang tindahan at printing shops. Inakala kong nakakatakot iyon sa gabi, ngunit kabaligtaran. Bukas ang mga shop owners hanggang gabi, parang nagbabantay sa Baywalk. Nagtanong ako sa may-ari ng isang hardware store, "Kuya, bukas pa kayo ng ganito kagabi?" Simula nang magkaroon ng Baywalk, dumami ang customer sa gabi. At habang bukas kami, nagiging ligtas din ang iba, hindi ba? Parang bantay ang mga shops sa paligid. Hindi bantay, magkakapitbahay lang. Natural lang na mag-alagaan ang magkakapitbahay. Alas negatibo, 8 ng gabi. Nakakita kami ng nakakagulat na eksena. Isang lasing ang nakatulog sa bench. Ang mga tao sa paligid ay tahimik lang na nakaupo at nag-o-observe. Tinitingnan nila ang lalaki. Pagkatapos ng isang oras, nang magising siya, inabot sa kanya ng lalaki sa tabi niya ang tubig. "Sobra kang nalasing. Makakauwi ka ba?" Nang naglalakad na ng wobbly ang lasing, 2 tao ang lumapit at inalalayan siya papunta sa taxi stand at umalis na sila. Kabanata 7, ang tiwala na hindi nabibili. Alas negatibo, 1:00 ng gabi. May small market sa plaza ng Baywalk. Nagbebenta ng handicrafts, second-hand clothes, at paintings. Ang nakakagulat ay karamihan ay unattended shops. May price list lang at account number. Kukunin ng customer ang gusto niya at magta-transfer ng bayad. Nagtanong ako sa isang vendor, "Walang po bang nagnanakaw?" "Minsan, may nakakalimutang magbayad," sabi niya. Pero sa susunod nilang pagpunta, magbabayad sila ng doble at sobrang magsusori. Alas negatibo, 12 ng hating gabi. Naghahanda kami sa huling experiment. Inilagay ni Rafael ang Bluetooth earphones galing sa Bluetooth earphones sa bench at nagkunwari na pumunta sa restroom. Pagkatapos ng 15 minuto, nandoon pa rin ang earphones. Hindi lang nandoon. May nagtakip pa ng tissue paper dito, baka daw mabasa ng hamog. "Olivia, pagbalik ko sa Poland, walang maniniwala sa akin," bumuntong hininga si Rafael. Ganoon din sa London. Nang sandaling iyon, may isang turista ang nagbigay ng mas interesting na suggestion sa amin. Siya si Jackson, isang Australian YouTuber. Gumagawa po ako ng video tungkol sa pagsubok ng pagkawala ng pitaka sa buong mundo. Sa New York, nawala sa loob ng 3 minuto. Sa Rome, wala pang 1 minuto. Kumusta kaya sa Maynila? Magkano ang cash sa loob? Mga US dollars 1,300 IVA. Halos 40,000 galing sa US dollars 40,000 pesos. Nag-alinlangan ako pero sabi ni Rafael, "Subukan natin. Para mapatunayan natin ang katotohanan." Kinabukasan, alas negatibo, 2 ng hapon, sa pinakasiksikang bridge sa Baywalk, sinimulan namin ang experiment. Nagkunwari si Jackson na nahulog ang pitaka at naglakad palayo. Nagsushoot kami ng palihim. Sa wala pang 30 segundo, napansin ng isang babae ang pitaka. "Sir! Sir!" Sinubukan niyang tawagin si Jackson. Nagkunwari si Jackson na hindi nakarinig at nagpatuloy sa paglalakad. Bigla, tumakbo siya. Kahit high heels ang suot, pinilit niyang habulin si Jackson. Sa huli, hinabol niya si Jackson sa halos 100 metro at hinawakan ang braso niya. "Nalaglag po ang pitaka niyo." Nagpasalamat si Jackson at sinubukan siyang bigyan ng 1,000 galing sa US dollars 1,000 bilang pasasalamat pero tumanggi siya. "Walang anuman. Ingat po kayo sa susunod." Kabanata 8, ang tiwala na nagliligtas. Ikalawang experiment ay alas negatibo 7 ng gabi, rush hour. Ako ang naghulog ng pitaka na may 50,000 galing sa US dollars 50,000 cash. Mas mabilis ito. Sa wala pang 1 segundo, may sumigaw sa likod ko, "Miss Pitaka!" Isang lalaki ang nag-abot sa akin ng pitaka. Napakadami ng cash. Mag-ingat po kayo. Kahit ligtas dito, huwag po kayong magpabaya. Ikatlong experiment ay alas negatibo 1:00 ng gabi. Nagkunwari si Rafael na nakalimutan ang pitaka sa bench.
Pagkatapos ng 5 minuto, napansin ng isang matandang babae ang pitaka. Lumingon siya, kinuha ang pitaka, at naglakad papunta sa malapit na convenience store. Sinundan namin siya. Inabot niya ang pitaka sa staff. May nakaiwan ng pitaka. Babalik siguro ang may-ari. Pakiingatan. Nang pumasok si Rafael, masayang ibinalik ng staff ang pitaka. Ika-4 na experiment ay 2:00 ng madaling araw. Ang pinakatahimik na oras. Hindi pitaka, kundi latest model ng smartphone na may halagang 50,000 galing sa US dollars 50,000. Isang delivery rider ang dumaan, nakita ang phone. Tiningnan niya, nag-alinlangan sandali, at sinimulang hanapin ang pinakamalapit na presinto. Nang lumapit kami, nakahinga siya ng maluwag. Ay, buti naman. Ihahatid ko na sana sa presinto. Napakabago ng phone, sayang kung mawala. Ika-5 experiment ay ang pinakabaliw. Inihulog namin ang sobre na may 300,000 galing sa US dollars 300,000 cash sa lupa at nagmadaling umalis. Uy, sir! Sumigaw ang ilang tao ng sabay. Isang binata ang tumakbo papunta sa akin at hinarang ako. Ito po ba sa inyo? Cash envelope, nalaglag niyo po. Nagkunwari akong sumasagot sa English, hindi ko po. Naguluhan siya. Ha? Nakita ko pong nalaglag mula sa bag niyo. Sa huli, lumapit ang mga tao. Sabi ng isang tita, anak, dalhin mo na lang sa presinto. Tutulungan ng pulis na hanapin ang may-ari. At dinala talaga ng binata ang 300,000 sa presinto. Kinumpirma namin na naitala ito bilang lost item. Natulala si Jackson. Nagtest ako ng 15 bansa. Maynila lang ang tanging lugar na 100% na naibalik ang nawawalang gamit. Kabanata 9, ang lihim ng puso. Nang gabing iyon, umiinom kami ng serbesa sa Baywalk. Sabi ni Rafael, naintindihan ko na. Ang mga tao ay lumalabas sa gabi hindi dahil ligtas dito, kundi dahil nagtiwala sila sa isa't isa. Nang sandaling iyon, isang Pilipino na nakaupo sa katabing bench ang nakarinig sa amin. Lumingon siya at nagsalita sa English, iyan po ang sekreto ng Baywalk, sir. Kami ang nag-aalaga sa sarili namin. Hindi ito kwento tungkol sa syudad, kundi kwento tungkol sa puso ng tao.